Ayan, pasensyahan nyo na guys. Actually, ito na yung kalalabasan ng balurch natin. So, dito sa bahay kasi mga ante, hubos na yung mga ano ko, stock. Guys, ayan, magandang hapon. Hello everyone, yan, welcome back to my channel. It's Balong. Yan, so, what's up guys? Magandang hapon and today is, ang ingay naman itong mga neto sa labas. Today is, Friday and yes, thank God it's Friday but tonight hindi mo na ako magaganap kasi next week pa yung eksena ko. So, samahan nyo ko ngayong hapon dahil alas 5 na. Gusto kong gawin to ng mga hapon eh. Kasi magkakaroon ako ng arrangement dito sa bahay and konting general cleaning na din. And yes, after kasi nung, 'di ba, house tour, yung mini house tour natin. Yun na yung pinaka last time na naglinis ako. Diyos ko po. Kailangan ko din kasi maglinis para next week, pagdating ko dito, kasi wala ako dito ng mga ilang araw sa susunod na linggo, malinis ko muna siya. Actually, ganun ako guys, pag umaalis. Minsan, pero I have to be honest, minsan ganun ako, lalo kapag kailangan talaga. Halimbawa kapag may mga lakad ako na tumatagal ako ng ilang araw, minsan bago ko umalis, nililinis ko muna yung mga kailangang linisan kasi nakakapagod naman guys, uwi kang pagod, tas may kita mo yung tsura ng baler mo, 'di ba? Magulo, di kaya pag nakita mo yung unit mo na parang something na hindi kaaya-aya kasi nga, ewan ko ba, nasanay siguro ko dahil sa bahay. Ito, history lang to ha. Nung mga bata kami, back siguro nung mga 2000, early 2000, ganyan mga 2004, 5, yan. Mga 3. Yan, may amats na kasi ako noon eh. Nasa bahay kasi kami ng lolo ko, which is yung sa father side. May mga eksena kasi na nung bata ako, tinuturuan din kasi kaming gumawa ng mga gawaing bahay. Yung typical talaga kasi syempre, di ba pag oldies ka, syempre probinsya. So sa probinsya kasi ng tatay ko, buhay pa yung lolo't lola ko nun. Ang ganda kasi ng bahay nila guys, bahay nila as in. Nung time na punta kami doon, napakalinis kasi yung parang kapatid ng father ko, which is yung bunso nila, tita ko, is talagang napakalinis niya sa bahay. I mean, hindi ko alam kung bakit, pero lahat mula kasulok-sulukan, lahat ng ganap sa bahay is talagang malinis. So, bata ako, tinuturuan kami maglinis, and pinaka-challenging sa amin dati is magwalis ng buong bakuran. Imagine mo ang laki ng bakuran nila, pero imagine mo yun, magwawalis ka nung mula umaga hanggang siguro mga hapon, tanghali matatapos. Tapos ang lilinisin mo yung mga tuyong dahon. Talagang, ewan ko, nasanay ako doon maglinis. Pero nung siguro lumaon din kasi, parang sa tagal ng panahon, tsaka nung nawala na din yung lola ko, hindi na nila nalilinis. Kasi nung huling punta namin doon, parang 2010 ata yun. Ayun, daanan namin siya bago kami makapunta ng Manila. Wala na, parang hindi na siya gano'n. Parang ano na siya, parang nabago na. Gusto mo yung gano'n atake? Kwento muna bago tayo mag-start. Ano yung eksena nun? Magmula nun, parang naalala ko dati yung itsura ng bahay nila, pati yung likod, hanggang sabi ko, sa bagay kasi ang laki naman talaga ng pinagbago. Talagang kada taon nagbabago naman talaga. Nung nakita ko yun, parang ang lungkot na kasi naalala ko yung mga kabataan days namin doon na sa likod naglilinis ako ng mga nagtatanggal ako ng patay na dahon, nagbubunot ng damo, lahat. So, nung lumaki ako, ganito na, nagkaedad na, siguro doon ko natutunan yung parang maging malinis din sa baler. Minsan, may araw kasi guys na malinis ako, may araw na hindi. May araw na kumbaga parang okay na to. Kumbaga parang hindi consistent yung pagiging cleanliness. Pero hindi naman ganun na dugyot ha. Ganun lang. Tagal na ng chika, no? Kwento lang naman din to. So, ayun, after nun, siguro doon ko na-adapt lahat ng mga ganap. Tsaka yung iba naman sa part nila Mother Earth ng nanay ko. Sa mga kapatid naman niya, yung adapt ko naman doon yung pagde-decorate, especially ng landscape. Yung tito ko kasing bading, marunong yun siya sa landscaping ng bakuran and sa mga design. Kaso nga lang, namatay na din si tito, so rest in peace to.
Ayan, nung time na yun, dun kami natutong magbunot ng damo, yung mga damo na ewan. Pero wala namang bubunutin din sa bahay, no? Ayun, and tuto din akong maglinis, maglaban ng damit. Yon, maglaban naman ng damit, magsaing gamit ang kahoy kasi sa side nila papa, ang natutunan ko is maglinis ng bahay tsaka magwalis. Sa side naman ng mother ko is magluto, mag-landscaping or mga ganyan design. Tapos maglinis ng ng bahay, which is common naman yon. And at the same time, maglaban ng damit. So, yon. Isa sa mga natutunan ko yon. So, yun lang. So, simulan na natin guys kasi anong oras na? Charot, perfect timing to para gawin yung trabaho kasi tahimik lang ako magtrabaho guys or maglinis. So, minsan lang ako magchichika kaya Huwag yun ang asahang maingay ako sa mga gawain. Kasi pag gumagawa ako ng trabaho guys, linis, kahit work pa sa corporate or saan man, tahimik talaga ako. Kapag nadidistract ako kasi natatagalan ako. So, yun. Let's go. And habi ko ay green tea. I'm not sure kung green tea to kasi bigay mo ang ito. So, the first time ko siya ika-try. Ito yung tsura niya. At the same time, may matcha. Ito matcha green tea, ganun. Kaya siguro hindi ko na amoy kanina guys. So, matcha pala siya. Sayang. Hindi ko mahilig sa matcha. To be honest, yun. Anyways, let's start. Ayan, pasensyahan nyo na guys. Actually, ito na yung kalalabasan ng balurch natin. So, masyadong magdulo. And, yeah, magulo talaga siya guys. So, magre-rearrange lang tayo ng mga gamit. Pero bago yan, maglilinis. Kasi nga, hindi ko siya gusto na. Hindi na maganda sa paningin ko. Ano ba yan? Pili muna natin to. Ito. Ayan. Huwag na to. Ouch! Hilog. Diba? Mas mainam na yung, di ba parang nilinis mo yung, yung unit mo or di kaya yung kwarto mo. Di kaya yung bahay mo. Bago ka umalis. Kasi mas mainam. Kasi di ba, halimbawa, pagpagod ka, mas lalo ka mapapagod. Ayan. Natin siya. Ganyan. Ang dami kong kailangan ng tanggalin. Charan! Labahan kasi to guys. Kailangan natin tong ilipat. Ketchup. Isip ko din naman na bakit ka ba mag-hire ng katulong kung hindi kayo maghahanap ng kung depende din na siguro kung talagang busy kang tao kasi ganun eh. Anyways, let's go. Chill. Ano guys, meron akong basurahan dito pero hindi ko siya masyadong magamit dahil wala akong lagayan ng plastic. Saturday, hindi. Guys, ang kagandahan lang sa flooring natin is hindi masyado madumi yung tiles natin. Pero, ayun. Sisimulan na natin ang pag-ayos dahil ma'am. Yun. Mabilis lang naman to guys. Parang ang gusto kong gawin kasi ilipat na yung table dito. Tapos dito na mag-start Kasi nga parang mas malapit din. Tsaka parang mas nakikita agad nila yung itsura ng sala. Kasi ito na yung parang pwesto. Pero for the meantime, makikita naman natin yan kung maganda ba or hindi. So kapag hindi, I think mas hanapan pa natin ng way. Yun lang. Magmula kasi nito, hindi kasi ito naayos tong saksakan guys eh. Hindi, yung may-ari, never na dumating. Kaso, sabi daw nila one of these days daw, pero I'm not sure. Kasi, I've been planning din kasi na mag-move out na, pero not yet. So ngayon, hindi pa kasi sayang naman, di ba? So, sa ngayon, let's see, baka kasi itong mga methods na to, magawa ko din to in the near or someday na pag lumipat tayo. And for the record guys, wala na akong bibili ibang gamit kasi nga, sakto na to, tama na to. So, if this one, oh my
God, when you wish upon... So, dapat nakaganyan yung chair. And this one is here. Number one problem ko is itong Jisoo Light na to. Ang hirap kasi guys. I was expecting na okay itong ito. Kaso hindi siya gumagana talaga at all. Kalungkot. Pero kailangan ko na i-dispose to. Charis. So, what we're gonna do next is hindi ko na alam. Dahil charot lang. And the fact that this is ayun, sakto. So, may spacing dito. You see? Para dito, actually, mas maganda kasi talaga kung dito yung yung lamesa. Okay na to siya. For the meantime lang naman to, guys. And I guess for the meantime kasi mas scary. Oh my God, nasira na yung ko, guys. Nasira siya. Ano to? Sira yung lock ng tripod ko. Okay lang yan. Hindi na tayo using. Hey guys, ayan, update after ng ating disassemble ng bahay or ng unit natin. So this is the ito na yung pinaka-itsura ng unit. So sinadya akong ganito yung itsura tsaka yung setup para magamit ko yung itong lamesang kinatatayuan ng camera natin, guys, kasi ito lang yung siya nakaharang. So ayun, ito yung pinaka-itsura niya and para kita din tong background ko. Kasi parang ang plain naman kung ito gagamitin ko. And dito ko na inilagay yung yung lamesa ko kasi nga parang ang sikip dito kasi kita dito, 'di ba? At least dito parang maurong. And mas malapit din kasi dito sa saksakan, guys, kapag nakahiga ako or di kaya pag nagcha-charge ako ng ng mga gamit ko. And kasi 'di ba mataas yung yung lamesa. So ayan, mas pantay siya and ayun. Para kita nyo din yung buong itsura ko. And ito yung ganap ko kasi kakagaling ko lang din kala Madam Aiba nung nakarang araw. Bumisita din ako doon and napadaan kami sa bahay nila Aye. And nandun kasi si Bebang din, guys, kasi parang kinita ko siya doon for the meantime. And konting chikahanan hindi ako nag-vlog pero kita kami doon kasi sabi din ni Mami na magkita din kami doon. So at least kahit papaano nakita ko din yung ganap nila doon. Parang it's just like seeing an old friend lang din naman. So nagugutom ako. Wait lang, paano ko ba chika? Nagugutom na ako, guys. Yes, di pa ako makain ngayon. So ko ngayon ito OMAD, 1 meal a day. Let's get back. So ayun, napunta naman ako doon. It's just like seeing an old friend din naman ng atake kasi parang kita-kita kami. Kwentuhan, din, tambay, and chikahan. Kwento na chikahan pa. So, yun. So, pagdating ng umaga, umuwi na din ako kasi nga, kailangan ko din matulog. And, hindi naman ako tutulog sa ibang bahay na unless kung may nag-aayang mag-imbit na matulog sa ganitong And, yun, bago lang din kasi yung katawan ko, guys, kasi hindi na talaga ako, nakakatulog sa ibang bahay. Kala Mami, ngayon kasi bibihira na lang din akong
bibihira na lang din kami kasi every Sunday or weekend nandun ako. And pag natutulog ako dun, parang mabilis din ako magising eh. So, yun. Eh, nung napunta ako doon, nag-vlog din si Madam Ivan. I'm not sure kung kasama ba yung video na yun sa eksena namin. Pero, ayun. Yun lang. Bisita lang talagang atake din umuwi na. Tapos sabi ko, baka one time or one day, punta ako dyan. Sabi naman nila, pwede naman daw ako bumalik anytime. Sabi ko, sige pag may mga ganap kayo or di kaya pag message niyo lang din ako. Kasi hindi naman ako napupunta doon guys nang walang pasabi. Hindi naman ako gate crasher, di ba? So, yon. Anyways, ayan. So, bago ako kasi aalis ako bukas guys. Yan. Bumili muna ako ng mga pang dito sa bahay kasi mga ante, ubos na yung mga stocks ko dito. Especially sa tinapay. So, bili ako ng tinapay. Bali, ang bill ko dito ay migit kumulang 901. Charis, 901.50. Nagkano VAT ko dito? Ay, kabog. VAT amount nasa 52 pesos. Kabog. Laki. Wala bang discount to mga mama-mama? Grabe. Pero kasi, di ba, sa panahon ngayon guys, medyo komplikado na lahat. Sobra as in. So, bilang ko ng tinapay for the week. And magluluto din ako ngayon guys. Gawa ko ng video ko ngayong araw na to. So, samahan nyo ako sa ating Home Alone Diaries Cook With Me Bahay Edition. Dahil gagawa tayo ng ating dinner for tonight. Walang kasawaan. And also, this one is, sinasabi ko na sa inyo guys, ito ay isa sa mga stock ko dito sa Balerch. And ito ay pang emergency lang. Pag wala nang luto, bawang. Because I love garlic. Wait lang, saan ko siya ilagay? Think dito. Kasi, i-arrange ko to mamaya. Hindi ko na bibidyoan, syempre. Also guys, napunta naman ako ng Dali. Diba, hindi na ako nag-vlog. Kasi, kapagod naman mag-video to. Ako lang mag-isa. Ganyan ko pa. Next time, siguro pag may kasama ako, mag-video ako sa Dali. Kasi, mga ganitong oras kasi sobrang daming tao. Ano oras na ba? Magda-9 na, so close na yung Dali. So, every 7 p.m. Pag mga siguro papatak ng 5 to 7 or yan, rush hour na kasi yan, di ba? Marami ng tao namimili. Kaya, yun, ito yung mga napamili natin. So, yun lang. Ito naman yan. Also, coffee. So, original. Naubusan kasi ako ng pod, yung bigay ni Mami O. I'm not sure kung saan nila nabibili yun kasi tinatanong ko saan nila binili. And, noodles. Pang sabaw, pag walang amats. Bili din ako nitong liquid seasoning para sa ulam na gagawin natin mamaya. So, dito yan. So, mga dilata. Ito ay mga hindi ko pa natatry. Itong beef loaf. Noong nakaraan kasi meatloaf, diba? So, ito beef loaf. Ano ba? Itong corned beef. Wagi. Ano ba magandang gawin dito? Next time, isipan ko kung anong pasta po pwede natin isagap dito. So, yan. Mabili din ako ng Century. Mahal na ng Century. Diyos ko, 30 plus na. Yan. And whole mushroom from Dali. So, gagawin natin ito. Lahat ng product na gagawin natin from Dali. So, Dali baka naman. So, corn, tuna na chili. Masarap to. Ito yung bet ko. Unlike dun sa isa. Tapos, 2 salted egg. Bibili sana ako ng itlog. Kaso, wala na sila yung tortillas. So sad. So, pagbalik ko na lang siguro. Sana meron na silang stock. And oyster sauce. Toyo naman ako dito. May sibuyas. Ay, wala pala. Hindi makalangan dun. So, yun. Hulaan nyo na lang mamaya. And, eto. Ito na yan. So, bigas. Guys, bumili ako ng bigas na 5 pack. So, 5 kilo sa isang piraso. So, 1 kilo to. Magkano lang to siya, guys? 49.75 times 5 na sa 248 point something ata yun. Kalimutan ko eh. Yun. So, 5 to siya, guys. Unlike kasi kung bibili ako nung tag 299 na bigas, yung 5 kilo din. So, parang mas mahal siya ng ilang persyento. At least kahit paano, di ba, din tayo. So, yun. So, actually, 1,000 talaga iba-budget ko. Kaso nga lang, parang kulang pa ito 1,000. Diyos ko. Diyos ko, dahil sa susunod, dahil bumoto kayo ng maayos, ha? Awa nyo na lang. Bumoto kayo ng maayos, guys.
butane kasi extra butane for my kalan. So 5 to, itong bigas na to. Yan. Mabuubusan na lang akong lahat ng laps, wag lang bigas kasi importante to guys. Actually, sabi kasi sa akin ni Mami wag lang daw ako maubusan ako lang, wag lang daw yung bigas. So, yun. Bumili din ako ng chicken breast na hiwa na. So, alam niyo na ako nung gagawin ko. Siyempre, hindi niyo pa alam. So, ayun lang naman. And, aalis kasi ako bukas. And, hindi naman po pwedeng pagdating ko dito, wala akong kakawkawin. Diba? Wala akong aasikasuhin. And, yun. So far, ito yung inuna ko dahil kailangan ko to guys. Especially ngayong mga ganito, diba? And anyways, thank you so much guys for joining this vlog. Kasi alam nyo guys, natutuwa ako. Alam kung bakit. Kasi nararamdaman ko na yung struggle. I mean, yung literal na struggle, yung challenge talaga. I mean, sobrang challenging pala no kapag namuhay ka mag-isa. May friend kasi ako na naishi ko, tinanong ko siya, ganito pala mamuhay ng isa ginaganon ko siya. Sabi niya, oo daw, kasi nga daw, once daw nag-start ka ng ganito, kung baga lahat ng decision mo is, kailangan, just make sure na lahat ng decision mo sa life is pulido and wala ka dapat pagsisisihan. Hindi ka dapat tama yung mga gagawin mo. And once kasi na mga ganon, yung lahat ng mga bagay is budgeting, lahat ng mga gagawin mo is kailangan, alam mo, hindi yung eme lang. So, yun ang ingay ng electric fan natin. Nagbabalak na din ako magpalit ng electric fan. And, yun. Tsaka, inayos ko din to guys kasi sa huling gamit na idadagdag ko. Alam nyo naman na din. So, yun. Hopefully na mas maganda ang pasok ng next month sa atin. Sa bagay, August month. Oh my God! 7 months, mag-8 months na ako na nag-start mamuhay mag-isa. I'm proud of it. And, yeah. Ang wish ko lang din naman sa akin, hindi. Ang wish ko na lang din sa ating lahat or sa mga kagaya ko din nagle-living alone, that one day, mahanap din natin yung yung kumbaga parang comfort zone natin. Like, magkabahay. Sa panahon kasi ngayon, kumbaga parang lahat naman na ata ng sobrang big deal din kasi ang pagkakaroon ng bahay. 'Di ba? So, yun, wini-wish ko ayoko din maging selfish kasi wini-wish ko din sa lahat ng mga tao na nanonood sa akin, tsaka sa mga tao nagsusumikap din, kagaya ko na one day magkaroon tayo ng bahay. And sa mga basher na nagsasabi ng ganito ganyan, is hopefully magkabahay din kayo at saka maging payapa na din yung buhay ninyo. Kasi alam nyo minsan, masaya din kasi maging mabait. Pero libi lang din naman kasi maging masama. Kaya nasa sa inyo naman din yan. Magkikita-kita na naman din tayo sa final yan kung saan man tayo mapadpad. Pero kung ganyan kayo, di wala ako magagawa kung maging basher kayo. Diba? So, yun lang. Anyways, ayun lang naman yung ganap ko dito sa bahay, guys. And yes, maybe next time, mag-start ulit akong mag-vlog outside. And yun, abangan nyo na lang yung mga susunod na vlogs ko, guys. Kasi medyo exciting na part to. As in, natutuwa ako sa mga kaganapan. So, yun. Yan. Thank you so much, guys, for joining this vlog. And yes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Balong Fernandez. Yan. Para update kayo sa aking mga vlogs. Yan. And also, by the way, guys, start tayo dito sa mga ganito. Like nyo rin ang aking page, Balong, and also yung iba pang mga social media account ko para update kayo sa mga ganap ko. Yes. And yes, hanggang dito na lamang itong vlog na to. Ayan, dito ko na tatapusin ito at magkita-kita tayo sa muli. Hanggang sa susunod na vlog. Paalam at see you sa susunod. Love you all.